Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Bread of Life na atin pong isinasagawa every 6 a.m. in the morning, na kung saan po tayo po ay hinahakdan ng pagkain espiritual. Ito po ay ginagawa natin para po patuloy na bigyan ng kalakasan, patuloy na bigyan ng encouragement, para patuloy na bigyan ng gabay ang lahat ng ating mga kapatid, mga kamanggagawa, lahat ng nagmamahal sa Diyos. So magandang araw po mga mahal kong tagapakinig diyan po sa Amerika, lalo na po sa lugar ng California, sa San Jose, sa lugar po ng Daly City, San Bruno, Hayward, Sacramento at iba't iba pang lugar ng California. Isang mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyo. Sa atin pong mga tagapakinig sa lugar po ng Canada, magandang araw sa inyong lahat. Salamat na kayo ay hinihipo ng Diyos para po maging taga-subaybay na po ng programang Bread of Life. At ganun din po sa atin pong mga tagapakinig sa lugar po ng New Zealand, mapagpalang araw po. Salamat po na mayroon na rin po tayong palagi ang tagapakinig sa New Zealand na mga kababayan natin at mga kapatid natin kay Kristo. At ganun din po, buwabati po tayo sa mga taga-Japan. So saan mang lugar kayo ng Japan, mapagpalang araw po sa inyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam ko po umaga dyan. At parang 5 a.m. sa kanila, 6 a.m. dito. So ganun din po, siyempre, sa atin pong mga iba pang mga tagapakinig sa iba pang bansa. Mayroon din po kasi tayo sa Singapore at ang kapatid natin doon, Sister Julie Zapatola, ay lagi rin pong sumusubaybay sa atin. At hindi natin pwedeng kaligtaang batiin ang ating mga kapatiran at mga kaibigan, kapatid, kamanggagawa dito po sa Pilipinas. Siyempre, unahin natin ang mga taga Luzon, especially ang mga taga Metro Manila. So anumang church, anumang denomination, organization, sekta ang inyong kinabibilangan, pagpalain po tayo ng Diyos, magsama-sama tayo muli, magsalo-salo sa kanyang salita sa umaga pong ito. At ganyan din po ang ating mga kapatid at kamanggagawa po na nasa iba-ibang denomination, sekta ng pananampalataya, dito po sa Luzon, sa mga charismatic group, maging sa Shalom, o ano pa mang charismatic group ang inyong kinabibilangan. Isang mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. Sa mga Pentecostal Church, anumang mga denomination, congregation, baptist man kayo, samahan po ninyo ako sa aking pong pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life, at naniniwala po ako na tayo'y pagpapalain ng Diyos. At gayon din sa ating mga kapatiran, kaibigan, kamanggagawa sa lugar po ng Mindanao, sa General Santos City, sa Christ Centered Church, diyan sa Uhaw, Fatima, sa iba pang mga lugar sa Jensan, mapagpalang araw sa inyong mga kapatid. At ganun din sa mga taga Sultan Kudarat, sa Lambayong, President Quirino, sa Cotabato City, sa iba't iba pang lugar ng Mindanao, sa Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, sa lahat ng mga kaibigan at kapatid natin dyan na lagi rin pong nagbubukas sa atin pong live streaming. Isang mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyo. At sa mga taga Bisaya, especially po sa taga Leyte, yan, si Pastor Jack at ang kanyang sambahayan at kanyang congregation, mga kapatiran na kasama rin po na sumusubaybay na po sa atin pong programa. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa iba pang mga lugar ng Bisaya, mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa inyo. Sa lahat ng mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, anumang congregation, anumang denomination, anumang organization, anuman ang inyong kinabibilangan, anuman ang inyong katayuan sa buhay, tayo po'y magsama-samang magsalo-salo sa salita ng Panginoon na siyang pagkain ng ating buhay espiritual. Ngayon po ay isang verse lang muna po yung ating pong tututukan, at ito po yung ating pinaka-key verse ngayong umaga, ang Revelation 3:20. Na alam ko po sa mga palabasan ng Biblia, ito po ay hindi na po ito kaila sa inyo, o ito po ay kabisado natin. Ang Revelation o pahayag, Kabanatang 3, talatang 20, Revelation 3:20. Ganito po ang nasasaad, atin pong basahin.
Sabi dito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Saglit po tayong yumukod at tayo po ay magkaisang manalangin. Panginoon, iyo pong igawan ang iyong mahal na bendisyon sa bahagi ng kasulatang binasa ng iyong lingkod. At buhat po sa bahagi ng kasulatang ito, ibigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe na magbibigay ng encouragement sa amin, na mag-i-educate sa amin para lalo po naming mabatid kung ano talaga ang nais at kalooban mo sa aming buhay. Sa pamagitan din ng iyong mga salita, Lord, punuan mo ang aming mga sisidlang espiritual. At kung merong mga nakakaranas ng panghihina at struggle sa kanilang buhay pananampalataya, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pamagitan ng iyong salita, kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan upang anuman ang aming mga pinagdadaanan, ito po ay amin pong malagpasan, ito po ay aming mapagtagumpayan. Pagpalain po ninyo ang umagang ito. Pagpalain nyo ang lahat ng aking tagapakinig. Pagpalain po ninyo ang iyong lingkod na magiging alulod ng iyong salita. Dumaloy nawa, Panginoon, ang kapuspusan, ang kapangyarihan, ang wisdom, ang knowledge from you, Lord, at ang lahat ng tagapakinig ay tunay na mapagpala. Salamat po, aming Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na karangalan, sa pangalan ni Jesucristo, kasama ng Banal na Espiritong naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. To God be the glory. Purihin po ang Diyos. At ngayong umaga, muli ay atin pong ipapaliwanag sa mga hindi nakakasubaybay ng ating everyday na pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life. Tayo po ay nakatutok po sa Book of Revelation at atin pong binigyang pansin ang mga nakapaloob sa kasulatang ito. Nagsimula po tayo sa chapter 1, chapter 2 at ngayon ay nasa chapter 3 na po tayo, na kung saan ay atin pong pinag-uusapan ang pahayag ng Diyos kay Juan o kay John the Beloved, na ito'y kanyang inihayag nung si John the Beloved ay na-lockdown sa pulo ng Patmos. Sabi ko nga sa inyo, ating binibigyang pansin higit sa lahat ay yung topic na biblical lockdown. At dahil nga si John the Beloved ay na-lockdown sa pulo ng Patmos nung Roman Empire, siya ay binigyan ng Diyos ng kapahayagan, kaya naisulat niya ang aklat ng pahayag. At isa sa mahalagang sinabi niya sa aklat ng pahayag ay yung chapter 1 verse 3. Mapalad ang tao na bumabasa at nakikinig ng lahat ng nasusulat sa aklat na ito, dahil ito po ay magaganap. Ibig sabihin, ito po ay totoo, ito po ay mangyayari. Kaya kung ikaw ay bumabasa nito at ngayon ay nakikinig ka, nakikipag-aralan ka sa pagtatalakay ko sa Book of Revelation, sisiguraduhin ko sa iyo, mapalad ka, pinagpala ka ng Diyos, sapagkat ang mga kapahayagan sa huling kapanahunan ay iyo pong matatanggap, at tunay nga na ito'y magiging pagpapala, magiging inspirasyon sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen. So ngayon tayo po ay magsimulang tumalakay po sa ating pinaka main text ngayon, sa text sa aklat ng Revelation chapter 3 verse 20. Ang sabi po ng kasulatang binasa natin, inihayag ng Diyos kay Juan ang napakahalagang talatang ito, na lagi ko rin po itong binabanggit sa aking mga evangelism, na ang sabi ng Panginoon, ako'y kumakatok sa pintuan. Kung ang sino man ay magbukas, ako ay papasok. Maninirahan, magiging kasalo niya. May 3 puntos akong bibigyang diin sa talatang ito. 3 puntos. Una po ay yung salitang pagkatok. Pangalawa po ay yung pagtanggap kay Jesus. Pangatlo, ang pamumuhay na kasama ni Jesus. 3 po yan.
Naitanong na ba natin kapag mayroong nangangaral at sinasabing kumakatok ang Panginoon sa inyong puso, kinakatukan ng Panginoon, naitanong na ba ninyo sa inyong mga sarili o sa pagbasa ninyo ng bahagi ng kasulatang ito, kung inyo pong nabasa na, at kung hindi pa at ngayon ay narinig mo na ang Panginoon ay kumakatok, naitanong nyo na ba bakit kailangang kumatok ang Panginoon sa puso ng bawat tao? Ay pwede namang pabayaan na lang niya ang tao eh. Kung ano ang gusto ng tao, edi sige, bahala kayo. Total, Diyos ako. Bahala kayo kung anong gusto niyong gawin. Bakit kailangan katukin niya ang tao? At kailan nangyayari yung pagkatok ng Panginoon sa buhay ng bawat tao? At paano mong mapapatunayan na talagang ang Panginoon ay kumakatok sa tao? Iyan ay mga mahalagang katanungan na dapat po, bago natin tuluyang talakayin ito, mailagay natin ito sa isipan natin para na sa gayon maunawaan natin ang gustong ipaunawa ng Panginoon. Bakit siya kumakatok? Kailan tayo kinakatok? Paano niya tayo kinakatok? O diba, napaka-importanting mga katanungan niya. Sa unang puntos patungkol sa pagkatok, mahalaga na maintindihan natin na hindi kakatukin at hindi kakatok ang Panginoon kung ang tao nakabukas. Kailan ba ginagamit ang pagkatok? Di ba? Kapag may nakasara. Hindi nakakatukin pag bukas ka na. Ang ibig sabihin, ang Panginoon ay kumakatok sa mga taong sarado. Saan? Saan sarado? At ano itong pinto na kinakatok sa buhay ng tao? At kailan dumarating yung pagkatok? Ito yung mga tao na sarado ang isipan, sarado ang puso, sarado sa pananampalataya, sarado sa kanyang ideolohiya, sarado sa kanyang relihiyon. Kaya nga sabi nung iba, basta ako, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Ayan, sarado yan. Pag sinabing sarado, sabi nila ay nakapadlak. Wala pang susi, nilunok pa yung susi. Pero ako'y naniniwala, walang sarado na hindi mabubuksan kapag Diyos ang kumatok. Kaya lang, ang bawat tao kasi binigyan ng Diyos ng free will o kalayaan. Hindi kasi ang Diyos namumuwersa eh. Na kung talagang ang tao ayaw magbukas, ay wala namang, hindi niya kayang gawin eh. Sa ayaw at sa gusto mo, kaya niyang buksan eh. Kaya lang, may respeto ang Diyos eh. Hindi kasi bastos ang Diyos eh. Sa ayaw at sa gusto mo, papasukin kita. Eh, hindi ganun ang Diyos eh. Diba? Eh, yung mga otoridad natin, diba? Yung mga NBI, lalo na pag may hawak na warrant of arrest, walang sarasarado dyan. Pag may padlock yan, may susi yan, gigibain yan. Sa ayaw at sa gusto mo, papasukin ka. May warrant of arrest kami. Magsisearch kami sa house mo. So, hindi kayo respeto. Pero ang ating Diyos na pinanampalatayanan, na may likha ng langit at lupa, at ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na sinugo para sa atin, maganda ang kanyang mensahe. Kinakatok niya. Anong ibig sabihin po noon? May respeto ang Diyos sa tao. Kahit makasalanan ka, kahit bastos ka, kahit marami ka ng kalokohan, kahit na minsan pilosopo ka at sarado di kandado ka, may respeto ang Diyos. Kumakatok siya. May kalayaan ng tao. Kung ayaw mong magbukas, di ka pipilitin.
Ganun ang ating Diyos. Kailan yung pagkatok at hanggang kailan? Hanggat buhay ang tao, may pagkatok ang Diyos. Ganun siya eh. Habang nabubuhay ang tao, lagi siyang handang tumulong, handa siyang pumasok, handa siyang gumawa sa iyo kung pagbubuksan mo siya. Hallelujah. Paano tayo kinakatok ng Diyos? Yung mga taong antitigas ng puso, nasarado ang puso sa Diyos, sometimes, pinadadalhan ng Diyos ng maraming mga problema. Yung mga inaasahan niya, mga koneksyon niya, minsan mawawala yun. Inaalis ng Diyos. Para ano? Para ang tao magbukas ng isip, magbukas ng puso sa Kanya. Kasi pag ang tao walang-wala na at hirap na, dun siya makakaisip ng Diyos. Kaya minsan, yung mga negatibong pangyayari, masasakit na pangyayari, ipinapahintulot ng Diyos bilang pagkatok sa iyo. Kasi lagi kang busy, sarado ang puso mo sa Kanya, pero pag nasadla ka sa mabigat na problema, pag nagkawindang-windang ang buhay mo, nalagay ka sa gipit na kalagayan, kakatok ka sa Diyos. Diba? Ikaw na yung kakatok. Pero ang totoo, yun ay pinangyari ng Diyos bilang pagkatok sa iyo. Kasi, side by side yan eh. Ang Diyos ay kumakatok sa tao at handa rin ang Diyos magpakatok sa tao. Bakit? Ang ibig sabihin, sometimes, sarado si Lord sa atin. Kung marami tayong mga ginawang pagsuway, katigasan ng ulo, minsan may mga blessing na hindi dumadaloy, sinasarhan niya yon. Ba? May mga gusto siyang gawin, hindi niya ginagawa kasi minsan pasaway tayo. So, hinihintay rin niya tayo na tayo mismo ay kumatok sa Kanya. O, di ba? Makikita naman natin sa Mateo 7:7 na sabi diyan, kumatok kayo, kayo'y aking bubuksan. Humingi kayo, kayo'y aking bibigyan. Humanap kayo, kayo'y makakasumpong. So side by side, ang tao pwedeng kumatok sa Diyos at ang Diyos kumakatok din sa tao. Pero kung ang tao ay bukas na sa Diyos, wala nang pagkatok na gagawin. Hindi ka na kinakailangan kumatok, hindi ka na rin kakatukin ng Diyos. Bakit? Bukas ka na eh. Ang pagkatok kasi, ginagawa lang kapag sarado sarado ang pinto. Yan. Kaya napakahalaga po nito. So, nangyayari minsan na ang tao kinakatok sa pamagitan ng mga negative circumstances, ng mga problema, at minsan ang pagkatok ng Diyos ay sa ating mga pagkakasakit. Kasi wala ka ng time sa Kanya. Sinarhan mo na yung time mo. Wala ka ng time sa Kanyang salita. Kaya minsan, di ba, pahintulot ng Diyos magkasakit ka dahil pag ang tao may sakit na, nakaratay na sa banig ng karamdaman, ay karaniwan po, nakahiga yan ganun. Nakataas po ang kanyang mata sa langit. Para ano? Para maalala mo siya. Hindi mo alam, pinahintulot talaga yun ng Diyos. Kasi kinakatok ka na niya. Alam mo yung salitang pagkatok, may similarity po yan doon sa tinatawag na tapik ng Diyos. Yan. Tapik, tinatapik ka na. Yung salitang tapik, pagising. O diba, pag nanggigising kayo ng tulog, tinatapik ninyo, oy, gising, tatapikin ninyo yan. O. Kaya yung salitang katok, pwede rin natin gamitin na pagtapik. Gaganon ninyo. O, yung natutulog, tapikin mo para magising. Kasi maraming mga tao, tulog na sa pananampalataya, binigyang diin natin yan. Sa ilang pag-aaral natin, nasabi ng Panginoon, gumising ka sa iyong pagkakatulog. Dahil maraming mga tao, tulog sa pananampalataya.
Kailangan tapikin. Kaya yung pagkatok, pagtapik din yan, pagising. Pinagsisigawan ko yan, huy, gising. Gumising ka na. Masama na ang nangyayari sa paligid. Hindi mo ba alam? Nasa huling panahon na tayo. Anytime pwedeng dumating si Jesus. Ginigising tayo. Sa pamamagitan ng ano? Sa mga negative circumstances, mga pagkakasakit, mga problema. Ginigising tayo. Dahil minsan, nawawala yung focus natin sa Diyos. Gusto ng Diyos, maglaan tayo ng time para sa Kanya. Ano pang mga pagkatok? Ayan. Ipapahintulot niya. Magkaroon ng mga kalamidad. Tulad halimbawa ng malakas na bagyo. Pag mababalita na ng malakas na bagyo, yung mga taong hindi tumatawag sa Diyos, pag alam na may parating na malakas na bagyo, ay natututong tumawag sa Diyos. O, di ba? O, di paraan din yon para ikaw ay katukin, para makita mo ang Panginoon sa buhay mo, na kailangan mo siya sa buhay mo. O, mga bagyo, mga baha, mga kalamidad, kasama na mga lindol, at iba't iba pang mga trahedya, ipinapahintulot ng Diyos. Hindi nyo ba alam na yan ay paraan ng Diyos para ikaw ay tapikin, ikaw ay gisingin, ikaw ay katukin? Amen. Kasama na siyempre dyan ito pong pandemic natin ngayon. Akala nyo ba aksidente, nagkataon lang? Iimbento yan ng tao, yan ay biological weapon na pinakawalan para bawasan ang population ng buong mundo. Isang bagay ang sigurado ako, ipinahintulot yan ng Diyos. Gusto niya tayong tapikin, gusto niya tayong gisingin, kinakatok niya tayo para magbukas tayo ng puso, magbukas tayo ng ating isipan, magnilay-nilay tayo, hanapin natin ang Diyos sa ating buhay. Kasi maraming tao nakakalimot na. Pag normal ang lahat, maayos ang lahat, karamihan ng tao pagising sa umaga, punta sa trabaho, hindi masama yun. Kaya lang, naiisang tabi ang Panginoon. Sa halip na mag-pray, magpasalamat, sumamba, nakakalimutan na. Pagising sa umaga, bukas sa telebisyon, panood muna ng balita. O di ba? Sa halip na pagising sa umaga, buksan ang Biblia para makarinig ng mga mensahe o makatanggap ng mensahe mula sa salita ng Diyos. O pagkatapos, pag may bakanting oras, nakaprogram yung sarili niya sa mall. O, anong ginawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng coronavirus, isara ang mga mall. Nagiging kaagaw yan sa pag-ibig natin sa Diyos. Isara ang mga restaurant. O, dahil yung mga tao, pagkagaling sa trabaho, walang panahon sa Diyos, yung iba hindi na makapagluto, saan pupunta? Sa mga sikat at mga kilalang restaurant, lalo na yung mga may pera. O, isara ang mga restaurant, isara ang mga mall. Ay, yung iba, ipon ng pera. O, isara pati mga tindahan. Yung iba, nakapokus ang isip sa pagbili ng magagandang sasakyan. O, pati kalsada isara. Wala na ang tao, hindi na makabiyahe, hindi na makapunta sa mga mall, sa mga magkasikat na restaurant. Kinakatok ka ng Diyos para ano? Kailangan mong ma-lockdown sa loob ng iyong bahay at doon ay mag-isip-isip ka. Pero kung sa kabila nun, matigas pa rin ang ulo mo at matigas pa rin yung puso mo, ayaw mo pa rin buksan ang isip at puso mo sa Diyos, nasa sa iyo na yan. Basta't ako'y naniniwala na yan ay paraan ng Diyos para katukin ang tao. Amen? Amen. Glory to God. Ang Panginoon ay kumakatok. May respeto siya sa tao. Kung magmatigas ang tao,
ayaw magbukas, nasa sa kanila na yan. Maraming gustong gawin si Lord, maraming gustong iparanas si Lord. Gusto ni Lord makasama ka, gusto ka ni Lord samahan, gusto ni Lord ipadama sa iyo ang yakap ng kanyang pagmamahal. Pero kung hindi ka maging bukas at hindi ka talaga tatanggap sa kanya at hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na pumasok, maghari sa iyong buhay, makasama mo sa iyong buhay, nasa sa iyo na ang problema. Pero ganun ang Panginoon. Napakabuti niyang Panginoon. Nagre-respeto siya sa atin. Hindi niya tayo pinupuwersa kung ayaw natin. Kasi ang Diyos, hindi siya bastos na katulad ng tao na walang respeto. Kinakatok niya tayo. Amen. Amen. Kaya ang Revelation 3:20, isang talata pero napakamayaman ang mensahe. At ito na po, pasok na po tayo sa pangalawang puntos na gusto kong bigyang diin. Kung ang sino man ay magbukas, ang sabi po dyan. Kung ang sino man, ibig sabihin may kalayaan ng tao. Kung magbubukas ka o sasarhan mo siya, nasa tao yan. Kung ayaw mo, di ka pipilitin. Kaya ang sabi, kung ang sino man, ang ibig sabihin, ano man ang katayuan mo sa buhay, mahirap ka man o mayaman, may pinag-aralan ka man o wala, kilala ka man sa lipunan, o ikaw man ay isang pinakamababang uri ng tao, magbabasura ka man, wala ka mang sariling bahay, homeless ka, sino ka man, kung ang sino man ay magbukas, ang sabi ng salita ng Diyos, ako'y papasok sa Kanya. Ganun ang Panginoon. Wala siyang tinatangi, wala siyang pinipili. O di ba? Ang tao minsan ay pag ikaw ay mahirap, ikaw ay walang magandang sasakyan, at sila ay mayaman, maganda ang katayuan nila sa buhay, kumato ka. Hindi sila basta magbubukas. Maraming tao nagtatangi. Pag maganda ang katayuan mo sa buhay, kilala ka sa lipunan, pag kumato ka, at nalaman, ito ay ano, nagtatrabaho ito sa Malacanang, at tao ito ni Presidente, o ito ay mataas ang katungkulan sa Armed Forces, ito ay ganito ang katayuan, ang tao ay bukas na bukas. Pero pag sinabing, iyan ay magpupulat lang ng basura dyan, iyan ay ano, tambayan. O yan ay ganito ang pagkatao. So ang tao namimili ng pagbubuksan. Yun ang punto ko. Siyempre, ang dami ngayong mga magnanakaw, ang dami ngayong mga manluloko. Kaya yung iba talagang uuriin bago magbukas. Hindi kayo basta nagbubukas. At yung iba naman, magbukas, nakaawang lang ng konti. Hindi talaga bukas na bukas. Pagsarhan nyo na ang lahat. Huwag nyo nang buksan ang lahat. Huwag lang si Lord. Magbukas ka sa Panginoon dahil may maganda siyang plano para sa iyo. Amen. Amen. So ang tao po ay mayroong kalayaan na magpasya kung tatanggapin mo siya. Sa panahong ipinangangaral ang salita ng Diyos, sa panahon na may mga negative circumstances sa buhay natin, sa panahon ng pandemic, gusto ng Diyos, magbukas ka sa Kanya. Kaya salamat, kaibigan, kapatid, mahal kong tagapakinig. Pag ikaw ay nag-open ng iyong Facebook at binuksan mo ang ating programang Bread of Life, kita ng Diyos ang laman ng puso at isip mo na ikaw ay nagbubukas sa Kanya, sapagkat ang sino mang tumatanggap sa Kanyang mga lingkod, sa Kanyang mga mangangaral, sa mga aral ng Diyos ang tinanggap. Amen. Kaya alam ko, ikaw na tagapakinig at laging sumusubaybay at nag-aabang sa programa ng Bread of Life na sumasambawid,
every 6 a.m. in the morning, ikaw ay tao na nagbukas ng puso at isip mo sa Panginoon. Kaya binabati kita sa iyong pagbukas. Hallelujah. Hallelujah. Gusto kong bigyan ng pansin ito. Yung pagbukas ng pinto ng puso ng bawat isa sa atin. Pagbukas ng pinto. Pagbukas ng puso, pagbukas ng isipan. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang magbukas, ako'y papasok sa Kanya at magiging kasama Niya. Okay? Bigyan nating pansin itong mga taong tumatanggap sa Panginoon. Kaya nga sa pangangaral natin, lagi nating binibigyang pansin yan. Yung lahat ng nais na tumanggap sa Panginoon, gustong maranasan si Jesus as a Lord and Savior, bilang doktor, bilang provider, bilang healer natin. Buksan natin ang puso natin kay Jesus. Lagi nating sinasabi yun. Nabuksan natin ang Panginoon. So, wala namang duda na lahat ng mananampalataya, lahat ng Kristiyano, mga nagbukas na ng pinto sa Panginoon. Pero ang problema, marami po yung tinanggap si Jesus, binuksan, pinapasok na si Jesus, pero ang problema, ginawang bisita. Hindi ginawang Panginoon. Sino ba si Jesus? Di ba siya ang Panginoon at tagapagligtas? Kaya natin siya tinatawag na Panginoon, siya ang may-ari ng buhay natin at lahat ng nasa atin ay sa Panginoon. Kaya kung siya ay pagbubuksan mo at siya ay binuksan mo, tinanggap mo sa iyong buhay, kilalanin mo siya bilang Panginoon. Pag sinabing Panginoon, ilalagay mo yung sarili mo bilang isang alipin at siya ang iyong pinakabos. Amen? At pag siya ang Panginoon at pinakabos mo, ang alipin ay walang kapangyarihan sa kanyang sarili, siya ay dapat nasasakop at nagpapasakop sa Panginoon. Ang problema ngayon, marami ang tumanggap sa Panginoon, hindi ginawang Panginoon ang kanilang buhay. Hindi ginawang Panginoon ang kanilang buhay, ginawang bisita lang si Jesus. Pag sinabing bisita, tinanggap mo siya, pero ginawa mo siyang bisita. Pag bisita kasi, ay kayo naman siguro, lahat naman kayo ay naging bisita. Sa inyong mga napuntahan, naging bisita kayo. At nagkaroon kayo ng bisita, at tumanggap ng bisita. Diba? Pag sinabing bisita, pag binuksan mo yung pinto mo, pinapasok mo, anong ginagawa mo? Maupo po kayo dyan. Limitado ang pagkilos niya. At kung yung bisita, mayroong hindi nagustuhan sa pamamahay mo, wala siyang karapatang makialam, di ba? Pag bisita, hindi siya pwedeng basta gumamit ng CR nang hindi magpaalam sa inyo. Bisita limitado ang kilos. At lalong hindi siya pwedeng pumasok sa loob ng kwarto ng bahay mo. Tama ba? Ang ibig sabihin, yung bisita, limitado ang pagkilos niyan. Wala siyang karapatan sa pamamahay mo. Wala siyang karapatang questionin ka kung ano ang ayos ng bahay mo. Bisita di ba? Pero pag boss mo, Panginoon mo, may-ari ng buhay mo, may-ari ng lahat ng nasa iyo, iba yan. Ano man ang hindi niya gusto, may karapatan siyang questionin ka. At lahat ng area ng buhay mo, pati kasulok-sulukan ng kwarto ng puso mo, pwede niyang pakialaman. Panginoon siya Panginoon siya Pati kaloob-looban ng puso mo, pinakamaliit na sikreto ng buhay mo, pwede niyang pakialaman. Itinanggap mo siyang Panginoon Boss mo siya. Siya ang may-ari ng lahat sa iyo. Iyan ang pagkakaiba
nung mga tao na tumanggap pero ginawang bisita si Jesus. Ang ibig sabihin, oh Lord, tinanggap kita pero wala kang right sa akin. Wala kang karapatan sa akin. Tinanggap kita, bisita lang kita. Huwag mong pakialaman ang bisyo ko. Huwag mong pakialaman ang masamang ugali ko. Huwag mong pakialaman ang tithes ko. Huwag mong pakialaman ang offering ko. Huwag mong pakialaman ang ibang mga bahagi ng buhay ko. Wala kang karapatan, bisita lang kita. Ganyan ang kalagayan ng mga taong matitigas ang ulo. Yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Yung mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Hindi nila talaga totoong tinanggap si Jesus bilang Panginoon. Kaya nga lagi nating iginigiit, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. Ibig sabihin, ilagay mo yung sarili mo bilang alipin na siya'y kikilalanin mo at siya ang susundin sa buhay mo. Panginoon eh! Oh, ang dami po tumanggap pero hindi Panginoon si Jesus. Tinanggap bilang bisita lang. Kaya hanggang ngayon, sila pa ang nasusunod sa sarili nila. Tinanggap si Jesus, tumanggap kay Jesus, pero hindi nagpasakop kay Jesus. Nandyan si Jesus, pero hindi si Jesus ang nasusunod. Huwag ka nang tumawag ng Panginoon kay Jesus kung ikaw pa rin ang nasusunod. Kaya mo siya tinawag na Panginoon sapagkat ang ibig sabihin, isinasabit mo ang iyong sarili. Handa mong ipasakop ang iyong sarili para siya ang masunod sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya kaibigan, kapatid kong minamahal, gusto kong sabihin sa iyo, siguraduhin mo na si Jesus na sinampalatayanan at tinanggap mo sa iyong puso, totoong Panginoon ng iyong buhay. Baka bisita lang siya. Amen. Amen. At gusto kong gamitin sa inyo ang kwento ng dalawang magkapatid na tinanggap si Jesus. Ayan, siguro po ay pamilyar sa atin ang kwento sa buhay po ni Maria at ni Marta. Lucas 10:38-42. Basahin po natin hanggang 42. Sa aklat ng Lucas 10, okay? Hallelujah. 38. Nagpatuloy si Jesus sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Verse 42, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang binasa. Hallelujah. Ito po gagamitin kong halimbawa dito po sa pagtanggap sa ating Panginoon. Ang kwento kay Marta at kay Maria. Ito po yung magkapatid. At ang sabi ng binasa natin, si Jesus ay tumuloy sa tahanan ng magkapatid na ito. At ang sabi po ng kasulatan, malugod siyang tinanggap sa tahanan ng magkapatid. Pero pagkatapos na tanggapin si Jesus sa tahanang ito, yung Marta na tumanggap, pinapasok siya, pero hindi siya pinagtuunan ng pansin. Bakit? Abalang-abala sa maraming gawain doon sa loob ng bahay. Pero yung isa niyang kapatid, iba, si Maria. Sapagkat ito po ay naglaan ng oras na upo sa harapan ng Panginoon at nakinig ng mga aral na iniaaral ni Kristo.
At hindi nagtagal, si Marta na abalang-abala sa maraming gawain dun sa bahay, ay lumapit kay Jesus, nakausap ng kanyang kapatid. At sa paglapit po doon, ang sabi niya, Panginoon, utusan mo naman yung kapatid kong yan, ako'y tulungan sa aking mga gawain dito sa loob ng bahay. At siya ay sinaway ng Panginoon at sinabi, Marta, Marta, abalang-abala ka sa maraming bagay. Di mo ba alam na itong pinili ng kapatid mo, ito ang higit na mahalaga, ito yung pinakamabuti, at ito ay hindi na mawawala sa kanya. Hallelujah. Sa istoryang ito, makikita natin ang dalawang klase ng tao na tumanggap kay Jesus. Yung pagtanggap sa bahay, gawin natin na pagtanggap sa ating buhay. Kumusta ang pagtanggap mo sa Panginoon? Baka tinanggap mo si Jesus, pero wala kang time sa Kanya. Baka katulad ka ni Marta, oo, tinanggap si Jesus, pinatuloy sa bahay, oo, tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, nasa iyong buhay si Jesus, pero anong ginawa mo kay Jesus pagkatapos na siya ay matanggap mo? Yan ang nakakalungkot. Baka ikaw ay isang Marta. Uy, abalang-abala ka sa iyong negosyo. Abalang-abala ka lagi sa gawain mo sa bahay. Abalang-abala ka lagi sa panonood ng telebisyon. Abalang-abala ka lagi sa iyong cellphone, sa mga ka-text mo. Abalang-abala ka lagi sa iyong laptop, sa iyong computer. Abalang-abala ka sa pagbabasa ng iyong mga books. Abalang-abala ka sa maraming bagay. Tulad ka ni Marta, abalang-abala. Isipin po, di na lang nahiya sa Panginoon. Ilagay natin yung sarili sa tagpong ito. Nung sabihan niya si Jesus, Panginoon, utusan mo yung kapatid kong yan, na kami ay magtatrabaho dito, tulungan ako sa trabaho dito. Aba, ay para bang sinabi, oh Jesus, tinanggap ka namin, diyan ka lang sa isang tabi ha, may trabaho kami dito. Para bang sinabi, yung kapatid ko, patulungin mo sa akin, diyan ka lang sa isang tabi, bahala ka dyan, may trabaho kami. Di ba ganyan ang kalagayan ng maraming tao ngayon? Tinanggap si Jesus, alam nila nasa kanila, pero saan sila abala? Nagbababad ng mahabang oras sa telebisyon, sa panonood ng mga teledrama. Salamat na yung pinagbababada ng marami ngayon na probinsyano na nahinto na. Yung napakaraming mga teledrama doon nakababad, abalang-abala sa panonood ng telebisyon, abalang-abala sa maraming mga bagay. Pero pagdating sa Panginoon, walang panahon. Pagdating sa salita ng Diyos, walang oras. Pero pagdating sa mga gadget, pagdating sa mga barkada, pagdating sa mga lakwatsa, pagdating sa mga kainan, lagi siyang may lana oras, lagi siyang may panahon. Pero pagdating sa Panginoon, Marta talaga ang katulad. Kaya nirebuke ng Panginoon, Marta, Marta, abalang-abala ka. Kaibigan, kumusta ang buhay mo? May sapat na oras ka ba para sa Panginoon? O abalang-abala ka lagi sa iyong mga gawain sa bahay? Ikaw ay Marta. Napakaraming bastos sa Panginoon. Nakakalungkot pong isipin. Bakit sinabi kong bastos? Itinanggap mo si Jesus, pagkatapos hindi mo binigyang pansin sa buhay mo? Bakit di natin tularan si Maria? Ano si Maria? Naglaan ng oras at panahon sa Panginoon. Kumusta ang oras mo? Kumusta ang panahon mo sa Panginoon?
Eh baka sa live streaming lang natin, hindi ka na makatutok eh. Bakit? Ay ang tapang-tapang ng ibanghilista mangaral. Talagang diretsahan. Eh kasi sa panahong ito, hindi na kailangan po yung paligoy-ligoy. Hindi na kinakailangang iduyan-duyan mo yung tagapakinig mo. Bakit? Last days na. Ituwid ang dapat ituwid, itama ang dapat itama. Darating na si Jesus. Gusto mo, duduyan-duyanin ka pa. Eh baka iduduyan kita, tutuduhan ko na magkauntog-untog ng matauhan ka. Eh pasensya na po, kailangan maging diretsa ako sa pagsasalita. Kasi napakaraming tao, Marta ang buhay. Nakapokus sa maraming bagay, walang focus kay Jesus. Pero si Marta, ay si Maria, anong sabi? Sabi ni Jesus kay Marta, itong pinili ng kapatid mo, ito ang higit na mahalaga, ito yung mabuti para sa akin. Ano yon? Maglaan ng oras para kay Jesus. Kaya, salamat kapatid. Dumarami na kayo ng mga taga-subaybay ko sa programang ito ng Bread of Life. Naglalaan ng oras para sa Panginoon. At sigurado ako, sa lahat ng oras mo na iniuukol sa mundo, itong may halaga kay Kristo. Bakit? Eh nakikinig ka ng kanyang salita at aral na ipinangangaral ng kanyang lingkod. Kaya sa maraming oras mo na inilalagi sa mundong ito, sasabihin ko sa iyo, ang pinakamahalagang oras mo ay yung oras na naglalaan ka para sa Panginoon. Lalong-lalo na yung oras na ito na nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Na tulad ng sinabi ko sa iyo, Revelation chapter 1, verse 3, mapalad ang tao na bumabasa at nakikinig at gumagawa ng lahat ng nasusulat dito. Dahil ito ay totoo, ito ay mangyayari, ito ay matutupad. Amen. Kaya nga, si Maria, napakagandang halimbawa ng mga taong tumanggap kay Jesus, naglaan ng sapat na oras kay Jesus. Hallelujah. At ito pa po ang malungkot. Ito pa po ang malungkot. May mga tao na tumanggap kay Jesus, pero ikinahihiya si Jesus at hindi ini-introduce si Jesus. Magkaroon tayo ng pagsusuri. Tanong muna, naniniwala ka bang si Jesus ay mabuti sa buhay mo? Sa buhay ko? Sa buhay ng lahat ng tumanggap? Ay sigurado naman. Amen. At marami siyang magagandang bagay na ginawa at ginagawa sa buhay natin. Tama ba? Naniniwala rin tayo na si Jesus nang tanggapin natin ay kasama na natin siya sa pamamagitan ng Espiritu na inilagay sa atin. Pero ito ang malungkot. Hindi natin siya ini-introduce, hindi natin siya ipinapakilala sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin, sa mga taong nakakasalamuhan natin. Kaya ano ngayon ang kalagayan ni Jesus sa buhay natin? Bigyan kita ng halimbawa para madali mong maintindihan. Halimbawa, ako kasama mo, ako kaibigan mo. Lahat ng pabor ginagawa ko. Mabuti ang pagsasama natin. Lahat ng kailangan mo na kaya kong tugunin, tinutugunan ko. At kung may sakit ka, nandyan ako para damayan ka. At kung may maigagamot ako, ginagamot kita. Basta lahat ng mabubuting bagay, ginagawa ko para sa iyo. Tanong kaibigan, kapatid. Kung sakali na sa kabila ng pagiging magkaibigan natin at magandang pagsasamahan, mga tulong at sakripisyo na ginagawa ko sa iyo, pagdating doon sa mga kaibigan mo, mga kakilala mo, hindi mo ako ipakilala. Sa mga relatives mo na lang. Sasalo-salo kayo pag kayo kumain sa labas. May mga party kayo, ang sasaya ninyo. May mga chismisan kayo, nag-uusap-usap kayo ng inyong mga buhay-buhay. Pero ako kasama mo. Ako na mabuting kaibigan, na ako karamay mo. May relasyon tayo, maganda ang samahan natin. Pero ako na kasama mo, di mo ako pinapakilala sa kaibigan mo o sa relatives mo.
Palagay mo, matutuwa kaya ako? O ikaw yung lumagay sa kalagayan ko? Mabuti ang pinagsamahan natin. Close tayo. Lahat ng malasakit, ginagawa ko. Ako pa nga ang tumutulong sa lahat ng problema mo. Ako pa ang tumutugon sa lahat ng pangangailangan mo. Pagkatapos, nakikisalamuha ka sa barkada mo, sa mga relatives mo. Masaya kayong nagkakainan. Masaya kayo sa parte. Masaya kayong nagkukwentuhan. Pero ako nakasama mo, di mo pinapakilala. Hindi mo kinukwento kung ano yung kabutihang ginagawa ko sa'yo. Hindi ba ako nakaibigan mo, na close mo, nakaramay mo, magtatampo sa'yo? Magtatampo. Bakit? Pambira ka naman. Ako lagi-lagi mong kasakasama. Ang ganda ng pinagsamahan natin. Dinamayan kita sa lahat ng oras. Maraming pangangailangan mo, tinugunan kita. Tinulungan kita. Ay bakit naman hindi mo ako pinapakilala? Sa mga kakilala mo, mga kaibigan mo, hindi mo ini-introduce. At hindi mo binabalita kung ano yung kabutihang ginawa ko sa'yo. O diba? Kahit kayo man ang nasa ganyang kalagayan, hindi kayo matutuwa. Maraming tao tumanggap kay Jesus, alam nilang kasama si Jesus, karamay nila si Jesus, takbuhan nila si Jesus, tagapagpagaling nila si Jesus, laging nandyan si Jesus sa kanila. Pero ang problema, hindi ini-introduce sa mga kakilala nila. Hindi ini-introduce sa mga relatives nila. Kaya anong nangyayari ngayon? Nalulungkot ang Holy Spirit na nakatira sa kanila. Bakit? Hindi priority si Lord. Hindi tinanggap na special na Panginoon. Binaliwala. Kaya maraming pagkakataon, malungkot si Jesus sa buhay ng mga tumanggap. O, ikaw, tumanggap ka sa Panginoon. Ang tanong, masaya kaya si Lord? Nung tanggapin mo siya? Nung tumira siya sa iyo, masaya kaya siya? O malungkot siya? Napapasaya mo ba siya? Lagi mo ba siyang kinakausap? Lagi mo ba siyang pinasasalamatan? Na tuwing umaga, ginigising ka niya. Minimaintain niya yung maayos mong hininga. Binibigyan ka ng kalusugan. Binibigyan ka ng iyong kailangan. Pinoproteksyonan ka. Ang dami nang namatay sa virus, ikaw walang virus. Diba? Yung iba nagkagutom-gutom na, pero ikaw, may pagkain ka sa araw-araw. Malakas ka, malusog ka. Iyan ay binibigay ng ating Panginoon. Ang tanong, masaya ba siya sa iyo? Tinanggap mo ba siya na espesyal sa buhay mo? Ikaw ang nakakaalam. Nawa ang mensaheng ito ay gumising sa iyong puso. Nawa ito ay matinding pagkatok sa iyo. Kung sarado ka sa mga katotohanan ito, ngayon ay binubuksan kita. Ngayon ay kinakalabog kita. Pakilusin mo si Jesus ng maayos sa loob ng puso mo. Bigyan mo siya ng espesyal na panahon at pagkakataon. Yung sinabi niya kay Maria, pinili ni Maria yung higit na mahalaga. Yung higit na mahalaga, magkaroon tayo ng time sa Kanya. Hinahanap ng Diyos yung panahon mo. Hinahanap ng Diyos na ipadama mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Sapagkat siya ay nagpadama na ng tunay na pagmamahal sa atin. Tayo naman ang magpadama ng pagmamahal sa Kanya. Sa paanong paraan? Gawin natin siyang priority. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness. At kung ano man ang kailangan mo, lahat ng yan ay idadagdag ng Panginoon. Pangako niya yan. Hallelujah. Tayo po ay dumako sa pangatlong puntos. Sa pangalawa pa lang tayo. Pagkatok, yung una. Pangalawa, pagtanggap kay Jesus. At yung pangatlo, pamumuhay na kasama si Jesus. Hallelujah. Kasi nung tanggapin natin siya, nasa atin na siya, maniwala tayo sa katotohanan, sa anumang sitwasyon ng buhay, kasama na natin siya. At mayroong mga taong mali ang pagkaintindi sa pagtanggap nila kay Jesus. Bakit ko po sinabing mali ang pagkaintindi? Iniisip nila na sa pagtanggap nila kay Jesus, pag sila ay nakagawa ng kasalanan, nagkamali sila, nagkulang sila,
Umalis na si Jesus sa kanila. Iniiwanan na sila. Lumalabas na yung Espiritu Santo sa buhay nila. Kasi nagkamali sila, nagkasala sila, o kaya basta may mga nagawa silang hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Nasa isip nila, iniiwan na sila. Mali po tayo dyan. Nang tanggapin natin si Jesus sa ating puso, nakatira na po siya sa atin. At kasama natin siya. Yun yung ibig sabihin na ang sino mang tumanggap sa akin, binuksan ang puso sa Panginoon, sabi na magiging kasalo ninyo ako. Ibig sabihin, karamay, kahalubilo, kasakasama. Ngayon, ang tanong nga ay nakagawa nga ng pagkakamali Nagkulang. O sino bang Kristiyano o mananampalataya na tumanggap sa Panginoon? Nabuhay siya, tumanggap siya 20 taon ang edad niya, 20 years old. Nabuhay siya ngayon ng 70 years old. Ibig sabihin, 50 years yung itinagal niya dito sa mundo. Sa loob ba ng 50 years na yon, hindi kaya siya nagkamali? Hindi kaya siya nagkasala? Wala kaya siyang pagkukulang? Perfect kaya siya? No. Ang dami nga dyan Sa isang taong pagiging Kristiyano niya, hindi mabilang yung nagawang kapalpakan Sa 2 taong pagiging Kristiyano niya, tinanggap niya si Jesus. Kadami niya nagawang pagkakasala. Lalo na sa 5 taong buhay Kristiyano na. Buhay Kristiyano niya. Ay kung 20 years pa, ay siguradong maraming nagawang pagkakamali. Ang tanong, iniiwan ka ba ng Panginoon? Hindi siya katulad ng tao. Ang tao, pag nagkamali ka, 1, 2 beses, mumurahin ka na. O kaya, lalayuan ka na, iiwasan ka na. At hindi lang yon, baka ikismis ka pa. At tatabang na ang kanyang pakikitungo sa iyo. Yan ang tao. Pero ang Diyos iba. Ang Diyos, kahit nakakagawa tayo ng pagkakamali at pagkukulang, hindi niya tayo iniiwanan. Hindi niya tayo iniiwanan. Hindi siya lumalabas, ang Espiritu niya hindi lumalabas sa atin. At kaya yung iba, matagal ng Kristiyano, laging ang awit, "Come, Holy Spirit, I need you." So lagi niyang kailangan yung Espiritu Santo. Lagi niyang iniimbita yung Espiritu Santo pumasok sa kanya. Bakit? Sa isip mo, nung ikaw'y magkulat, nagkamali, lumabas ang Espiritu Santo. Kaya kailangan mo siya uling i-welcome at paulit-ulit na tanggapin. Kaibigan, kapatid kong minamahal, si Jesus minsan nating tinanggap. Ang sabi po ng Efeso 1:13, nang ipangaral sa ating ang mabuting balita at tayo'y nanampalataya, itinatak sa atin ang Espiritu Santo bilang tanda na tayo ay hinirang ng Diyos. Ito din ang katunayan na tayo ay kabilang sa tinubos. Efeso 1:13. So ibig sabihin, nang tanggapin natin siya, nasa atin na siya, sinilyuhan tayo ng banal na Espiritu, ang Espiritu Santo nasa atin, patnubay natin, tagapagturo natin, tagapagpaalala natin, tagapag-encourage natin, nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Yan ang papel ng Espiritu Santo sa buhay natin. Ang tanong, lumalabas pa siya pag tayo ay nagkamali? Hindi. Nalulungkot ang Espiritu Santo pag tayo nakakagawa ng pagkukulang. Hindi siya lumalabas, ang tawag doon namimighati. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo doon sa sulat sa aklat ng Efeso 6. So, tingnan po ninyo doon sa mga 28 hanggang 30, 31. Ang sabi doon, huwag ninyong dulutan. Huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Basta doon sa chapter 6, basahin po ninyo doon. Huwag ninyong dulutan ng pighati. Ibig sabihin, huwag ninyong palungkutin. Ang Espiritu Santo nasa atin. Habang buhay tayo, nandyan siya, ang papel ng Holy Spirit. Pag tayo nakagawa ng pagkakamali, binabagabag tayo, kinukonsensya tayo. Ginigiyagis yung puso natin. Para tayo matutong manalangin, magsisi at kilalanin ang ating pagkakamali. Pero hindi siya lumalabas. Kahit na minsan bastos tayo, minsan hindi natin siya pinapansin, minsan di natin siya pinapakilala, minsan ikinakahiya natin siya, minsan ayaw natin gawin yung gusto niya, yung gusto lang natin ang ginagawa natin. Hindi pa rin tayo iniiwanan ng Diyos kasi ang Diyos totoong magmahal. Hindi katulad ng tao, pag nagkamali ka,
mumurahin ka, aawayin ka, kasusuklaman ka, lalayuan ka. Yan ang tao. Pero ang Diyos, hindi, hindi. Maraming beses ka nagkamali, maraming beses ka nagkulang. Lagi pa rin bukas ang kanyang kamay na ikaw'y patawarin, linisin sa iyong kasalanan, baguhin. Basta't ikaw ay lagi lang maging humble sa Kanya. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Iyan ang mga katotohanan gusto kong ipaunawa sa ating lahat, mga kapatid, mga kamanggagawa. At dahil sa masaganang biyaya at awa ng Diyos, alam ko po, hindi tayo naligtas dahil mabait tayo. Hindi tayo sinasamahan ng Diyos dahil perfect tayo. Hindi niya tayo sinasamahan at dinadamayan dahil tapat tayo. Tao tayo eh. Marami tayong nagagawang pagkukulat mga bagay minsan na hindi gusto ng Diyos. Pero ang buti ng Diyos, napakabuti ng Diyos. May 1 John 1:9. Kung ipahayag mo ang iyong kasalanan, tapat at banal siya, na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Lagi niya tayong handang bigyan ng pagkakataon. Ang tao nagsasawa magbigay ng second chance, pero ang Diyos habang buhay, lagi kang binibigyan ng pagkakataon. Wala kang ibang dapat gawin. Magpakumbaba lang. Aminin mo ang iyong pagkukulang at kahinaan. At gawin mo na si Lord priority sa iyong buhay. At kapag ginawa mo yan, ang pagsama ng Diyos ay patuloy na nasa iyo. Ang pagkalinga ng Diyos ay patuloy na nasa iyo. Ano pa ang dapat gawin natin para lagi tayong samahan ng Panginoon? Mag-involve tayo at mag-support tayo sa Great Commission. Ano yung Great Commission? Kaya nga magsiyao na kayo, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. Magbautismo kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo ang mga tao na gawin ang lahat ng ipinag-uutos ko. Ano ang pangako ng Panginoon? Tandaan ninyo, lagi ko kayong sasamahan hanggang katapusan ng mundo. Paano natin makakasama si Lord ng palagian? Gawin natin siyang priority. Bigyan natin siya ng pansin. Pangalawa, lagi tayong maging humble. Sa lahat ng pagkukulang, pagkakamali natin, aminin natin. Handa tayo na isuko ng 100% ang ating buhay at ipasakop ng lubusan sa ating Panginoon. At yung pangatlo, para makasama natin talaga siya ng palagian, mag-involve tayo, makiisa tayo, sumuport tayo, tumulong tayo sa Great Commission. Ang Great Commission, humayo at ipangaral ang banal na ebanghelyo ng kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon, magturo kayo sa mga tao, magministry kayo sa mga tao, tandaan ninyo ito. Sabi ng Panginoon, Mateo 28, talatang 19 hanggang 20, magiging kasama nyo ako hanggang katapusan ng mundo. Amen. 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 Iyan ang tatlong mahalagang gusto kong bigyang diin sa Revelations chapter 3 verse 20. Ang pagkatok ng Panginoon sa buhay ng tao. Pangalawa, ang pagtanggap ng tao sa ating Panginoon, na dapat siya ay Panginoon talaga, Lord and Savior ng kanilang buhay, hindi bisita. Pangatlo, ang pagsama ng Panginoon sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Ang sabi niya, hanggang katapusan ng mundo, kasalo ninyo ako, karamay niyo ako, ang ibig sabihin, kahit saan kayo pumunta, sasamahan ko kayo. At binigyan din ko kung paano natin laging mararanasan na tayo ay kasama ng Diyos. Kaibigan, kapatid ko minamahal, kung hindi mo pa talaga na-experience si Lord sa iyong buhay, at wala pa siya sa iyo, at hindi mo siya nararanasan, ngayon ang oras, kinakatukan ng Panginoon. Dalawa lang ang pwede mong gawin. Pag matigasin ang puso mo, sarahan ang puso mo, o buksan siya at magpakumbaba sa Kanya. Patuloyin mo siya sa iyong bahay o sa iyong buhay.
Gawin mo siyang Panginoon. Gawin mo siyang priority. Paglingkuran mo siya, mapapasaya mo si Lord Jesus. At hindi lang yon. Pangako niya, sasamahan ka niya, papatnubayan ka niya. At kung kasama natin ang Panginoon, walang problema na hindi malulutas. Walang pangangailangan na hindi matutugunan. Gusto mo bang maranasan si Jesus sa iyong buhay? Kumakatok siya sa iyo. Pagbuksan mo siya. Marami na sigurong problemang dumating sa iyo. Marami na sigurong mga malulungkot na pangyayari. Iba-ibang negatibong pangyayari, pero ang tigas ng puso mo. Hindi ka pa rin nagpapakumbaba. Sa pakikinig mo ng aral at mensaheng ito, ngayon yung oras, magpakumbaba ka. Gagabayan kita sa paglapit sa Panginoon. At ang Panginoon ay laging bukas na tayo'y patawarin at linisin kung tayo'y totoong magpapakumbaba. Sige po, bigyan muna natin ng pagkakataon yung mga gustong tumanggap sa Panginoon. Sabi po ng Juan 1:12, ang lahat ng sa Kanya'y tumanggap, manalig sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung wala ka pang katiyakan na ikaw ay anak ng Diyos, at hindi mo pa sigurado na si Jesus nandyan sa iyo, ngayon ang oras, gusto niya pumasok, manirahan na kasama mo. Sige, sabay ka lang sa isang maikling panalangin. Ito po ay panalangin ng pagpapakumbaba at pagbubukas ng puso sa ating Panginoong Hesus. Sige po, ng lahat ng mga hindi pa tumanggap, gusto ko po makiisa ka at sumabay sa panalangin ito. Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, inaamin ko po na sa maraming pagkakataon, naging matigas ang puso ko, hindi kita napansin, kumakatok ka na pala sa akin. Pero sa pamagitan ng mensaheng ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Lord, pumasok ka sa akin. Nagpapakumbaba ako sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Patawarin mo ako sa aking mga kamalian. Sa lahat ng mga inisip ko, sinalita ko, ginawa ko sa lihim at hayag na mga pagkakasala. Humingi ako ng patawad, Panginoon. Linisin mo po ang aking puso. Nagpapakumbaba ako sa iyo. Nananalig ako sa iyo, Jesus. Panginoon, aking tagapagligtas. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Panginoon. At mula ngayon, ipinasasakop ko ang sarili ko sa iyo, Panginoon. Ikaw ang maghari sa akin. Tanggapin mo na ako bilang anak mo at ibilang mo ako sa iyong sambahayan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mula ngayon, itinatalaga ko ang aking sarili. Patnubayan po ninyo ako dahil inialay ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po sa mabuting balita at sa mensahe na aking natanggap at narinig sa umagang ito. Sa iyo ang papuri, karangalan, ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking dalangin sa iyo, Ama. Purihin ka. Amen. So, sa lahat ng mga nakiisa sa panalangin ito ng pagtanggap, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ngayon po, darako po tayo sa pananalangin, sa mga prayer request, sa mga kahilingan ng bawat isa. So, maaaring hindi ninyo na-send sa akin ang inyong prayer request, pero kita ng Diyos kung anong pangangailangan mayroon ka. So, sa mga may sakit, sabihin po ninyo yung inyong mga sakit na, Panginoon, gusto kong gumaling sa sakit na ito. Kung sakit sa puso, sabihin nyo sakit sa puso. Kung sakit sa utak, sakit sa bulsa, sakit sa pag-iisip, anumang sakit, sabihin nyo, Panginoon, gusto ko pong gumaling. Anumang problema na nais nyong ilapit natin sa Diyos. Magkaisa po tayong manalangin. Sa loob ng ilang sandali, sabihin mo ang iyong kahilingan at prayer request sa Panginoon. Hallelujah. Glory to your name, O Lord. Glorify your holy name, O Lord. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y nagkakaisang lumapit sa iyo. Una po, sa mga may sakit na ngayon ay nakikiisa sa pananalangin at tumihingi ng kanilang kagalingan. Hindi ko man sila nakikita, pero nakikita mo sila. At alam ko, hindi hadlang ang aming distansya dahil saan mang dako, naroon ang tao sa ibabaw ng mundong ito, nakikita mo. At hindi maikli ang iyong kamay upang hindi sila abutin sa kanilang paglapit sa iyo. Ang mga may sakit, Panginoon, una kong itinataas sa iyo, lahat kami ay nagkakaisa na maghimala ka at hipuin ang mga bahagi ng katawan na mayroong karamdaman. Lord, sa pangalan ni Jesus, ang sakit sa ulo,
sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa dugo, trangkaso, rayuma, arthritis, sakit sa mata, sakit sa tenga, sakit sa tuhod, lahat ng uri ng sakit, maging cancer man yan, mula sa ulo hanggang talampakan, lahat ng uri ng sakit ay amin pong pinalalayas sa pangalan ni Jesus. Aming pinalalabas sa mga katawang lupang yan. Dahil si Jesus ay namatay doon sa krus, at nang siya ay mamatay, dinalang bihag ang lahat ng aming sakit at karamdaman. At sa kanyang kamatayan sa krus, kami natubos sa lahat ng sumpa na isinumpa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, kinakalag namin ang tanikalang ito ng sumpa at pinalalaya namin ang lahat ng may sakit at karamdaman upang sila'y magsigaling at tanggapin nila ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Yesu Kristong aming Panginoon na aming tagapagligtas. At gayon din, yung mga biktima ng coronavirus, mga may sakit na nadapuan ng COVID, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihang ipinagkaloob mo sa amin, amin pong dinideclare ang miracle healing and deliverance sa mga sakit at karamdamang ito, sa virus na ito'y malusaw na at mawala. Hindi lang sa mga dinapuan, kundi saan man naglipa na ito na panig ng mundo, nagdideclare kami ng himala mula sa iyo upang malusaw na ang virus na ito at mawala na ang pandemic at magsigaling na ang mga tao na nadapuan ito at magnormal na ang takbo ng pamumuhay ng maraming tao, lalo na yung mga naghihikahos na dahil sa lockdown hindi makapasok ng trabaho, na dahil po sa lockdown na ito, Panginoon, marami po yung nawalan ng kanilang mga negosyo, ng kanilang mga hanap buhay at naghihirap na ang mga tao. Ama, sa pangalan ni Jesus, hiningi namin ang iyong kahabagan. Extend your grace, O Lord. Iparanas po ninyo ito sa lahat ng tao, especially sa aming mga tagapakinig. Gayon din, Panginoon, ang mga tao na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa programang ito ng Bread of Life, ay dalangin ko, patuloy mo silang bigyan ng masidhing pagnanasa na tuwing umaga ay magbukas ng kanilang mga cellphone, magbukas ng kanilang mga computer, upang sila, Panginoon, ay makapakinig ng pangangaral ng iyong salita na siyang nagpapalakas at nagpapatibay ng aming buhay pananampalataya. Salamat po, aming Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa iyong himala, salamat sa iyong ginagawa at gagawin pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka po, aming Ama, sa pangalan ni Yesu Kristong Panginoon at aming tagapagligtas, kaisa ng banal na Espiritong naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Purihin ang Diyos. Mapagpalang araw pong muli sa inyo na aking mga taga-subaybay at tagapakinig sa programang Bread of Life. At kayo po ay patuloy na gamitin ng Diyos para din po sa iba. So kung kayo napagpala ng ating pag-aaral ngayong umaga, send po ninyo sa inyong mga chat group, send po ninyo sa inyong mga friend, at patuloy nating ipalaganap ang mensaheng ito na kailangan ng maraming tao sa panahong ito. Nagagalak ako na kayo ay patuloy na sumusubaybay sa programang Bread of Life. Muli, ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, na nakabase po dito sa Carmona, Cavite, bumabati ng isang mapagpalang araw at aking hinihingi ang bendisyon at pagpapala ng Diyos Ama ay sumaatin, ang patuloy na pagkalinga ng Diyos Anak at pagsama at gabay ng Banal na Espiritu ay sumaating lagi ngayon at magpakailanman. Amen and amen.